ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang masaganang umaga mga ka-agri-eskwela. Kayo po'y nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang eskwelahan sa radyo para sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Ako po si JL Oman, OICISS Chief ng ATI Region 12, ang iyong tagapaghatid ng kaalaman ngayong umaga. Ang ating buong programa ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12, katuwang ang PhilRice Medsayap Experiment Station, DARFO 12 at Provincial Government of South Cotabato at mga piling lokal na pamahalaan. Tayo po'y sabay na napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio sa Coronadal at 98.1 News FM Radyo Bandera sa Surala. Kaya para sa inyong mga mensahe, katanungan o shoutouts, mag-text lamang sa ating official text line 0969-017-8136. That's 0969-017-8136. Ayan, ang bilis ng araw at ngayon ay nasa episode 7 na tayo, no? Isang kakaibang sistema naman sa pagsasaka ang ating pag-uusapan. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay ang rice duck farming system. At oo, tama yung narinig ninyo, palay at bibe. Ang sistemang ito ay hindi lamang makabago, kundi isa ring likas kayang paraan ng pagsasaka na nagbibigay benepisyo sa ani, kita at kalikasan. At kasama pa rin natin ngayong araw, no, upang bigyang linaw ang konseptong ito, ang OIC Chief ng Partnerships and Accreditation Section ng ATI Region 12. Walang iba kundi si Engineer Junray L. Sameliano. Sir Jun, magandang umaga po sa iyo at batiin natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayun, good morning Jay and isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Ayan, so wag na nating patagalin pa Sir Jun. Pag-usapan na natin itong tinatawag nating palay at bibe na sistema na sa ilalim ng Integrated Rice-Based Farming System. Ayun, sige. So ngayong araw, pag-uusapan natin kung nung nakaraang episode, pinag-usapan at tinalakay natin yung general na integrated rice-based farming system. Ngayon naman, tutok tayo dito sa specific, yung integrated rice duck farming system. Yung presentation natin ay hinango natin mula sa presentation ni Sir James Longcob ng JPL Farm sa Region 10. Ayan, so ang integrated rice duck farming system, isa itong sustainable na agriculture practice kung saan ginogrow at inaalagaan natin yung ducks or yung mga bibe kasabay nung ating pagko-cultivate ng rice. So this is based on yung mutual na beneficial relationship between yung palay at yung duck para makakultivate ng productive and harmonious na ecosystem. Ayun. Yun. So overall, itong rice duck farming system na ito, nag-o-offer ng sustainable and profitable na alternative to conventional rice farming and nagpo-promote ng environmental protection and economic growth.
Ayan, no? So, paano ba nagsimula itong rice duck farming system sa ating bansa, Sir June? So, ang historic background itong rice duck farming system, naumpisahan siya ng isang Japanese, si Takao Furuno, isa siyang Japanese farmer and social entrepreneur sa Japan. So, nag-obtain siya ng kanyang PhD sa IGAMO gamit yung integration ng rice and duck na dinevelop niya na method. At sa Pilipinas naman? Sa Pilipinas naman, inintroduce ito ni Dr. Dio Merle Edward Baldo from Partido State University. Kasama niya yung kanyang colleague na si Sir Ricky Loretta. Nag-conduct sila ng study dun sa potential ng integrated rice duck farming system sa mga community within the Bicol River Basin. Ayan. So, kapag tinawag nating duck farming, ano ibig sabihin nito? Yan. So, pag duck farming, masasabi natin na isa siya sa lucrative na livestock industry. Ibig sabihin, kumikitang kabuhayan talaga siya dahil sa itlog. At the same time, syempre, di ba na may mainstream na rin ngayon pati yung meat ng duck natin. Yes, And syempre, hindi mawawala yung pinaka-famous talaga na product is yung balot. Di ba? Famous siya sa mga Pilipino at the same time, even sa mga foreigner, di ba? Parang hindi kompleto yung experience sa pagpunta nila sa Pilipinas. Pag hindi sila nakatikim at hindi nasira yung mukha nila habang kinakain nila yung balot. At saka yung balot ngayon, Sir Jun, hindi lamang siya yung mismong balot yung nakakain kasi marami ng mga value-added products na galing sa balot. Oo, ang dami ng napoproduce na iba-ibang recipe out of balot and talagang napakalaki ng income sa balot kasi magkano na babalot ngayon? 20 pesos per piece? Oo, parang ganun na ang presyo. Diba? Even yung fresh egg, talagang malaki na din yung yes. Yung kita. Baka nabalitaan na at narinig na ng ating mga kapalay itong term natin na palayamanan, no? Yes. So for the sake of those na hindi pa, Sir Jun, ano bang ibig sabihin itong palayamanan? Yun, yung palayamanan, parang other term din ito doon sa integrated rice base natin Pero ito, na-coin ito ng PhilRice. Galing doon sa dalawang salita na palay at kayamanan. Ibig sabihin, palay yung base, pero andun yung kayamanan because of the many integrations na pwede nating idagdag aside from the rice production. So, para magkaroon ng prosperity sa rice farming. Kasi kumikitang kabuhayan talaga ang pagpapalay. So ano ba yung iba't ibang key strategies natin sa sa palayamanan system? Yan. So sa palayamanan system, meron tayong tatlong strategy. Yung diversify, kung saan we earn more and beat yung climate change through diversification. Yung different crops and commodities. We also intensify, minamaximize natin yung farm use and mag-earn ng mas marami at mag-create ng employment, intensifying yung production para mas lumaki yung kita. And of course, we integrate yung mag-i-increase tayo ng income through farm value adding. Ayan. So, dumako tayo dito sa livestock enterprise. No, kasi nga, magpo-focus tayo sa so, siniro in natin sa duck. So, may livestock enterprise tayo. Yung livestock enterprise, importante siya to promote yung food security natin. Kasi syempre, di ba, pag sinabi mong food, hindi lang naman palay ang kinakain natin so kailangan pa rin natin ng protein, ng egg. So, yung overall na food security natin. At the same time, ito yung key for sustainable crop production. Pag mayroon tayong large ruminants, yung mga fowls tayo na inaalagaan alongside yung ating main crop which is rice. Ayan. So, Sir Jun, sa Pilipinas, ano na bang nagawa natin when it comes to rice duck farming? Yun. So, when it comes to rice duck, noong 2011, nagkaroon ng pag-aaral yung adaptation and validation ng rice duck production system dito sa Pilipinas on several farming communities kung saan noong 2013 nagkaroon ng parang differentiation, comparison between a stocking density ng 500 ducks and 1,000 ducks. And nagkaroon ng result na doon sa 500 and 1,000 ducks, merong increase na 33 and 59% during the dry season and 40 and 68% nung wet season doon sa pag-add nung duck in the rice field. So, compared ito doon sa rice monocrop na mas, syempre, mas mababang income because solely dependent on the production ng rice alone. Noong 2014 naman, nagkaroon ng study on the effect of integrating yung dalawang duck batches on the arthropod diversity and methane emission from rice environment. Kasi yung iba may mga agam-agam na ay baka nagkakaroon ng mas mataas na methane emission because of the duck waste na napupunta sa palayan. So nag-conduct sila ng study doon
Then, noong 2015, meron ding another study on the effect of ducks and azolla on soil quality, the methane emission, and productivity. Even until 2021 to 2022 na nagkaroon ng pag-aaral kung paano pa ma-maximize yung income ng isang area using rice, duck, vegetable, and fruit tree integration kasi gusto nilang talagang ma-maximize yung use ng land at ma-maximize yung return na pwede nating makuha out of the available land resource that we have. Ayan, no? So ngayon, ito ang paboritong tanong ng ating pong mga kapalay. Ano ba, Sir June, yung benepisyong makukuha natin dyan kapag ka mag-engage tayo sa rice duck farming system? Yan. So, ang mga several benefits na identified, unang-una, yung ducks natin are natural pest control. So, yung mga itik na yan or mga pato na yan, they feed on insect, kinakain nila yung weeds, yung mga pests sa rice, and thereby, nare-reduce yung need for chemical pesticide. Tsaka syempre, di ba, pag yung duck nandun sa bukid, sa sobrang galaw nila doon, pati yung mga insekto na di-disturb. So, ayaw nilang magstay doon kasi from time to time, nababangga-bangga sila nung mga ducks kahit na hindi sila kinakain, na-disturb sila. So, they also help control yung mga snails natin and other harmful insects, contributing doon sa mas sustainable na pest management rather than resorting on chemical control. Yeah. So, aside doon sa natural pest control, nabalitaan natin, Sir June, na nakaka-enhance din ng soil fertility, no? Ang pag-aalaga ng bibi sa palayan. Kasi yung mga droppings nila, they serve as natural fertilizer, enriching yung soil natin with essential nutrients. At the same time, fertilization from duck manure promotes a healthier rice growth. Kasi syempre ba, yung mga ducks, pag umiikot-ikot yan, yung mga kuko nila nakabaon doon sa lupa. So, it also promotes aeration and proper soil fertility talaga overall. Yeah, so when we talk about the gastos naman, Sir John, will it be help in reducing or increasing ba yung gastos natin sa farm? More likely, syempre may gastos in terms of the feeding, no, mga ducks. Pero, binabawi niya naman yung gastos in terms of other chemical and inorganic inputs. Ayun. Yun, nakaka-save tayo doon, no? Nakaka-save tayo ng kaunti doon. So, cost reduction dito, it reduces the needs for chemical pesticides talaga and fertilizer kasi sila na yung nagpo-produce ng natural na fertilizer. At the same time, sila na yung parang pest control natin na alive and kicking doon sa field natin. It saves on herbicides as well kasi hindi mo na kailangang bumili pa ng herbicide. Si ducks na ang bahala doon sa weeds natin. At the same time, it mitigates climate change kasi we know na the more synthetic inputs na ginagamit natin, nagre-result din yan sa pagkasira ng ating environment. Ayan, aside from that, no, according din sa mga research natin na nakakapagpataas ng yield or ani itong duck rice farming system natin. Yes, kasi nga 'di ba less na lang yung input ng synthetic na inputs. At the same time, natural na yung ating pagkontrol ng weed and pest and mas na-maintain niya yung healthier na ecosystem sa environment kasi yung mga beneficial organisms nandoon na pero yung mga peste na nakakain yung iba doon ng ating mga ducks. Yun. And aside from that, when we talk about environmental sustainability, no, isa din siyang benefits ng rice duck farming system, Sir June. Oo, kasi sabi nga dito, nakakabawas siya sa paggamit ng chemical talaga. And nami-minimize na yung environmental pollution. And nasusupport yung mas sustainable na practice sa agriculture. Kasi alam naman natin na kapag we resorted into chemical use para mag-control ng mga pest and mga diseases, nagkakaroon yun ng negative impact sa environment. Ayan, no? So, ngayon naman, Sir John, when it comes to labor naman, ano ba to? Labor intensive o kaya lang ng isang pamilya mag-alaga ng ganitong heads ng mga bibi natin? Oo. So, in terms of labor naman, atong mga ducks kasi sila na yung kumakain ng damo sila na rin yung nagko-control ng buhol. So, hindi mo na kailangan magbayad pa for labor. So, sila na yung libreng labor mo. Although, syempre, you have to invest na tawag dyan, mapakain sila ng maayos. Yes. May mga external inputs pa rin kasi hindi naman tayo pwedeng mag-rely solely lang doon sa pwede na lang i-forage o doon sa rice field. Meron pa rin external input. Pero at the same time,
mapapakinabangan mo rin naman yung ducks pag lumaki na sila. So farmers can manage rice field more efficiently with the help of our ducks na nandun sa At aside pa dyan, no, ito yung pinaka-importanting benefits ng pag-re-raise ng bibe, no, sa ating pong palayan. Ma-diversify yung income stream natin. Yeah, tama yun kasi yung itik or pato, for example, syempre mangingitlog yan. So yung itlog that pwedeng magkukos ng additional income, pwede mo pang i-process into balot, into salted egg. Diba, pag malalaki na sila, pwede mo din silang ibenta for meat purposes. So, talagang diversified yung income stream ng ating mga farmers. Yeah. And when it comes to helping the environment, no, mape-preserve din natin yung ating mga natural resources. Oo, yung natural resources. Kasi nga, yun nga, paulit-ulit kanina, lesser chemical means more sustainable yung ating farming practices. Nako-conserve natin yung soil and yung water resources natin na hindi siya nasisira. Ayan. And aside from that, the benefits ng rice duck farming system na improve na yung food security kasi nga may palay kayo na inaantay, of course, may ulam ka rin. May palay ka na, may kanin ka na, may ulam ka pa. Tapos ang ulam mo pwedeng itlog, pwede pang karne. So improve food security talaga and promotion of sustainable agriculture talaga. Kasi if you go into integrated rice duck farming system, you have to make sure na yung practices mo is somehow zero chemical. Kasi syempre pag nag-input ka ng chemical doon, mamamatay din yung ducks, affected sila. So it's really gearing towards sustainable practice ng farming. Ayan, so ngayon Sir June kumbaga naengganyo na ang ating mga kapalay kasi ang daming benefits na napag-usapan natin, improve food security, preservation ng natural resources, diversified yung income natin, very efficient siya when it comes to labor, and then na ma-increase yung ani natin. So ngayon, ang pinakatanong talaga in mind ng ating mga kapalay, ano-ano ba yung iba't ibang common breeds ng mga bibe na pwede nating maalagaan, no? Kasabay ng pagpapalay natin. Yes. So, meron tayong in-identify dito na around 5. So, unang-una, yung native natin or yung Pateros duck, ito yung mga itik natin. Ito yung itik Pinas. Hindi pa. Ito pa yung mga native natin na itik talaga. Commonly called na itik. Ito yung most popular raised locally. So, predominantly yung color nila is black and gray. Sa may mga barred sila na brown and white feathers. Ang kayang iitlog nitong Pateros duck natin is 200 eggs per year. So, medyo madami-dami na din kasi in 365 days, 200 eggs ang kaya niyang i-produce dun sa isang taon. Meron din tayo nitong Khaki Campbell. Ito is an imported breed. Galing ito ng England. Ito yung talagang, malakas talaga umitlog ito kasi it can produce up to 300 eggs per year. So, ibig sabihin, mga 2 months lang pahinga niya. Halos kada araw, no? Halos kada araw, 2 buwan lang siya magpapahinga. Ganon kadami ang iniitlog nitong Khaki Campbell. Eto, madami na din ang nag-grow nito sa Pilipinas because nga of its capacity to produce eggs. And of course, eto na yung itik Pinas. Eto na yung parang upgraded na breed ng Pateros ng native natin. Hinalo siya sa ibang magagandang breed na imported para ma-produce natin itong itik Pinas na from 200 ng Pateros, kaya niya na mag-produce ng 266 So eggs per year. Malaking din yun. Additional. Mga halos more than 2 months din yun na itlog na additional. And of course, meron tayo itong Muscovy. Ito na yung pato. Mas malalaki sila, mas plump yung body, yellow skin, easily identified with the carunculated face, yung malalaki yung mukha. Yung mukha nila namumula, yung mga lalo na pag mga lalaki, very pronounced yung kanilang red sa mukha. And of course, eto lang, since broody kasi itong Muscovy ducks natin, pag nangitlog siya at feeling niya marami na itlog niya, lilimliman niya. So, it only produces 100 or even lower than 100 in a year. Mga 3 buwan lang. Oo, mga 3 buwan lang. Kasi naglilimlim siya, so pag na-hatch din yung nililimliman niya, aalagaan niya pa before na iwala yung mga inakay niya. Usually, Sir John, ito ay for meat type din ba? For meat type. Kasi hindi siya ganun ka generous magbigay ng itlog. So, for meat type talaga siya. And of course, itong Peking ducks natin,
Galing ito ng China. China, It's a native of China. Ito is medyo hindi din ganoon kadami mangitlog kasi meat type din ito. 100 to 120 eggs lang on average ang pinoproduce niya. Pero very premium kasi ang quality ng meat nito. Yun. So masarap at pag gusto mong kumain ng masarap na duck, ito talaga Peking ducks yung recommended. Ayan. So sa lahat ng ating mga FB Live viewers or sa mga nakikinig ngayon, sa mga breeds po ng mga bibe or pato, no, na binanggit natin, we have the native or pateros na duck, we have the Khaki Campbell, Itik Pinas, Muscovy, at Peking ducks. Saan po dito ang inaalagaan ninyo ngayon, no? Na ng mga bibe or saan din dito yung gusto nyo din pong alagaan. Paki-comment naman po sa ating comment section or paki-text sa ating official text line. At ngayon naman, Sir June, dumako naman tayo sa management practices na. Yes. So, ano po ba yung mga dapat isaalang-alang na mga management practices natin? Ayan. So, it's a management practice na ina-apply doon sa JPL Farm sa Region 10. So, during the land preparation, kung makikita ninyo, yung mga ducks nila, nandyan, kumakain, nagliliwaliw, naglalakbay dun sa bukid nila, naghahanap ng kuhol, kumakain ng mga damo. So, part siya ng land preparation nila. Wow! At the same may katuwang ka! May katuwang ka dun sa pag-control ng snails. And at the same time, nag-a-apply sila ng indigenous microorganism. Yung IMO, isa yan sa mga concoctions na madalas ginagawa sa organic agriculture, na ang raw material lang nun ay 1 kilo na cooked rice na papanis mo. Tapos, i-collect mo yung white niya ng mga amag and then lalagyan mo lang ng equivalent na molasses or brown sugar. Tapos, i-ferment. At yun yung ina-apply nila sa bukid to help yung paano ba yung application nitong IMO, Sir June? Ini-spray ba natin? Ini-spray siya. So, dinidilute lang siya sa tubig and then pwede nang i-spray directly dun sa field natin. So, para ma-minimize yung odor, ma-improve yung soil fertility, and mas mapabilis yung biodecomposition. Ayan na. So, importante din pala na management practices, Sir June, no? Ang pag-acclimatize sa ating pong mga ducklings. Acclimatization ng ducklings natin. Ito yung proseso kung saan unti-unti mong sinasanay yung ducklings doon sa bago nilang environment, doon sa social interaction, dietary changes, yung kumbaga kailangan niya ng adjustment period. Hindi pwedeng bibiglain kasi baka mabigla ka din pagising mo sa sunod na araw, patay na lahat yung mga ducklings mo pag binigla. So, importante yung acclimatization talaga. So, ano-ano yung process, Sir June, na pag-acclimatize natin, no, sa ating pong mga bibe? Yan. So, unang-una, syempre, kailangan nilang mag-adapt doon sa temperature kasi yung i-release natin sa field are ducklings, maliliit pa. So, before mo yan pakawalan, dapat acclimatize na siya doon sa temperature kasi syempre pag maliliit pa, mas ginawin. Yes, So, kailangan ma-acclimatize sila na unti-unti lang, dahan-dahan silang i-expose doon sa medyo mas cooler na temperature kasi eventually, mag-regulate na rin nila yung body temperature nila. Wag lang bibiglain kasi magsisipon yan, magkakasakit, baka mamatay pa. Yan, importante din yung pag-a-adjust ng dietary nila. So dietary, may ano din sila, may adjustment period din sila dun sa dietary kasi hindi pwedeng bibiglain mo na from commercial feeding kasi maliliit pa, bigla mo hayaan mo na lang. Bahala na kayo mag-forage ng pagkain ninyo. Hindi pwede. So dapat dahan-dahan din. You need to siguro start ka with 90-10, tapos 75-25, 50-50, hanggang sa masanay na sila na full na food is from foraging na dun sa rice field. And of course, itong familiarization sa kanilang environment. Familiarization. Kasi lalo na pag mga mallard ducks, ano kasi sila yung parang mabilis sila magulat. Lalo na pag hindi sila familiar sa environment, mabilis sila magulat. Lagi silang nagtatakbo ng so nadidisturb yung peace and quiet nila, hindi sila mapakali. So kailangan dahan-dahan mo din silang i-familiarize doon sa bago nilang
environment na mas comfortable na sila lumabas, magliwaliw sa palayan, para hindi sila mabibigla doon sa bago nilang environment. And of course, kung ang tao nasi-stress, pati rin ang mga bibi natin. Diba, kung may stress management sa tao, may stress management din sa mga itik natin, sa mga pato. Kasi dapat gradual lang, i-minimize yung stress niya. Minsan kasi pag naririnig nila na may biglang may maingay, may hindi sila familiar na tao na biglang lumalapit doon sa palayan, yung mga ganon, may mga aso na biglang umaaligid-aligid sa kanila na nasi-stress sila at naaapektuhan yung kanilang well-being, diba? Nagkakasakit sila. So ngayon naman Sir Jun, ang iba't ibang mga steps do sa pagmamanage ng ducklings. Yan, so unang-una pag in-introduce natin yung ducklings doon sa palayan natin, introduce natin sila 7 days after yung transplanting. So maliliit pa yung palay natin, maliliit din na ducks yung pakakapalay natin, yung kaka-acclimatize lang doon sa bago nilang environment, and i-allow natin na dahan-dahan, siguro maliit lang na area muna sila pakakawalan, doon muna sila magliliwaliw hanggang sa eventually kaya na lang i-explore yung kabuuan ng rice field natin. Ayan Sir Jun, katanungan, ito ba ay preferably sa mga transplanted natin? Oo, preferably transplanted talaga, kasi pag direct seeded, kasi masyadong close yung proximity nung seedling, so baka kahit maliliit yung ducks, maapakan pa rin nila yung maapakan. At hindi din nila masundan yung daanan ng walang pattern. Walang pattern. Ayan. So much better talaga at in-encourage natin na transplanted. So ayan. So another steps in managing our ducklings, Sir Jun. Yan, so importante na proper din yung ating shelter. So ensure na meron silang access doon sa shelter nila, especially at night, na mas malamig ang panahon. So dapat naka-enclose sila doon, sila maglalagay sa shelter nila sa gabi to also protect them from adverse weather condition and yung mga predator. Baka may mga lizards, may mga aso na paggalagala, may mga pusang gala, diba? And to always provide them with fresh water sources for drinking. And to ensure din na appropriate ng water level, kasi kahit na marunong yan silang lumangoy, pag masyadong malalim yung tubig, masyado silang mabasa, lalo pag medyo maliliit pa, giginawin sila at medyo magkakasakit. So importante din ang pag-monitor sa behavior ng ating mga itik. Yes, so monitoring, importante yon, kasi kailangan nating obserbahan kung malalakas ba sila, maliksi ba sila mag-forage ng mga pest and weeds. O baka pa sila, or baka nandun lang sila nakatambay sa naglalaro lang. Monitor din natin yung health and well-being nila. And pag may mga nakikita tayo na medyo matamlay, dapat i-isolate na natin kasi baka mag-cause pa siya na mag-spread ng sakit sa mga kasama niya. And then of course, i-allow natin sila na mag-roam ng kanilang sarili, at mag-forage. Allow them na mag-roam, mag-swim, to explore the area, to cool themselves, kasi lalo na yung mga itik, may ligyan silang maligo, magtampisaw, diba? So i-allow natin sila na i-enjoy yung freedom nila habang naghahanap ng pagkain. So aside from that, Sir Jun, ay i-ensure din natin ang proper nutrition ng ating pong mga itik. Yes. So we need to provide balanced diet for the ducklings, kasi supplementation lang yung foraging efforts nila. Hindi dapat natin ihayaan na kung ano lang yung makain nila sa paligid, yun na yung pagkain nila for the day. We really have to provide them with balanced diet, kasi ang purpose naman nito na bakit natin sila pinapakawalan doon sa rice field is para hindi tayo malakihan ng gastos doon sa purely commercial feeding. So supplementation lang yung meron pa rin. Meron pa rin. Ino-augment lang natin yung kanilang pagkain. Mabagal din silang lumaki pag hindi enough yung kanilang nutrient na nakukuha. Yes. At saka hindi din enough na hanggang dun lang sa palayan yung nakukuha nilang forage. Puro damo lang, kukuls, malalaki pa, hindi nila kaya kainin pa. So, hindi lang din behavior yung kaya dapat nating i-manage, pati din yung mga galaw ng ating mga itik. Oo, yung galaw ng mga itik natin, kaya nga sabi kanina, dapat bawal silang stress. Minsan ang mga itik kasi they tend to familiarize kung sino yung lagi nilang nakakasama. So pag may nakikita silang, ay kakaibang tao ito, nagtatakbuhan sila, so nada-damage yung ating rice field. So importante na hindi sila ma-stress, hindi sila laging nagugulat.
para maalagaan din natin yung rice crop. Kasi more than the eating, yung rice na main crop din natin talaga yung ating priority. And of course, dapat nating protektahan yung ating mga ducklings kasi pa mga bata pa ito sila. Baka mapunta sila sa ibang mga palayan. Baka sumama sa kanal. Tapos pag-gising naanod na, wala na. 500 ang pinakawalan mo, 100 na lang pagkahapon. So we have to provide, yun lang, kailangan mo ng investment doon sa pag-secure ng perimeter para hindi masiguro na hindi sila lalabas doon. Ito naman ay kapag ka-ducklings pa lang. Ducklings pa. So, ayan. Other than that, no, ang transitioning duckling out of rice fields. Yan. So, hindi pwedeng, hindi pwedeng the whole duration niya, doon lang siya sa rice field. There will come a time na kailangan siyang i-withdraw. Kasi pag nagkakaroon na, nabubuntis na yung palay, nagdadala na siya ng bunga, kailangan nang i-withdraw yung ducks kasi magkukos na siya ng damage doon sa palay natin. So we have to move them doon sa appropriate housing nila para ma-ensure na mag-fully develop pa sila before sila maging productive doon sa pangingitlog nila. Yan. And last, no, for managing our ducklings, Sir June? Ayan. So, yung pag-utilize ng mga products natin, 'di ba? Syempre, we have the egg, pwede nating lalo na pag fertilized egg, pwedeng gawing balot, pwedeng doon sa mga mahilig kumain ng salted eggs, hindi ako kasali doon. Pwedeng gawing salted egg, and of course, yung meat product niya, that is also gaining quite a lot of acceptance sa market, yung meat product natin from our ducks. Ayan. So, bago tayo mag-proceed sa iba't ibang mga disease prevention tips, Sir June, na pag-uusapan natin, pakinggan muna natin mga kapalay at mga kaagig-eskwela ang ilan sa mga paalala. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat bababa sa isang ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities, gaya na lamang ng thresher, dryer, at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na akong maging isang seed grower. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit, paring Cardo. Walang anuman, paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pest
astihin at kapitan ng sakit. Kaya mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. At tayo po'y nagbabalik sa ating pong episode 7 ng School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At kasama pa rin po natin ngayon si Engineer Junray L. Samiliano. Ayan, at ating pong topic ngayong araw ay nasa rice duck farming system pa rin po. At to resume, pag-uusapan po natin ang iba't ibang disease prevention tips, no, para po sa ating mga itik or ating pong mga pato. Sir Jun? Ayun, so for the disease prevention tips, unang-una, importante yung malinis na tubig. So make sure na meron silang access doon sa clean and fresh water at all times. Kasi syempre iniinom nila, pumapasok sa sistema nila. So importante na malinis yung tubig na yon. Pangalawa, dapat siguraduhin natin na maayos yung ating biosecurity program. Panatilihin nating maayos, malinis, and tuyo yung kanilang housing. Para pag natulog sila doon paggabi, hindi sila lalamigin kasi dry yung kanilang housing. I-prevent din natin na magkaroon sila ng contact with wild birds kasi minsan, itong mga wild birds na ito yung nagdadala ng mga sakit, mga virus. Pangatlo, again, providing them with clean water, and pag may mga bagong stocks tayo na darating, i-quarantine muna natin bago i-introduce doon sa flock, diba? So parang COVID lang, may quarantine period muna bago isalang at isama doon sa flock natin. Next, importante din na kailangan natin mag-provide ng balanced na diet. So yung balanced diet ng duck should consist of about 20% na protein and 80% na carbohydrates. So yung best source ng protein natin, syempre yung mga snails, yung mga kuhol sa paligid, yung mga insekto, earthworms, and other aquatic creatures. Yan. Kailangan ding i-minimize yung environmental stressor. No? Bawal na bawal talagang i-stress itong mga ducks na napaka baba ng kanilang tolerance sa stress. So, while generally very hardy animals itong mga ducks, hindi madalas at mabilis magkasakit, pero they can be susceptible sa sakit if nakaka-experience sila ng mataas na level ng stress. So, stressors can include pag masyadong masikip, masyadong polluted yung water na iniinom nila, kulang yung pagkain nila, laging basa yung tulugan. So, by minimizing these stressors, we can ensure na yung ducks natin are healthy and hindi mabilis magkasakit. Yan. And syempre, since medyo madami-dami na talaga, parang tao lang, no, na para naging requirement na natin yung mga COVID vaccine, polio vaccine, measles vaccine. Minsan ang mga ducks kailangan din ng immunization para magkaroon sila at makadevelop sila ng antibodies to fight yung mga infections and viruses na nasa paligid na pwede nilang ma-come in contact pag naka-interact sila ng mga wild birds. Yan, so meron tayong natural na antibiotic and immune booster para sa mga ducks natin. So, pwede tayong gumamit ng sile, ng lemongrass and molasses. Ito yung pinaka-cheapest na antibiotic na pwedeng gawin sa bahay. So, ang gagawin lang, i-boil natin yung lemongrass. Tapos, pag nag-cool down na siya, i-mix natin with chopped chili and molasses. So, yung ratio niya, 1 cup ng chili na diced, 2 litro ng boiled na lemongrass, and 1 liter ng molasses. I-ferment natin for 7 days. And after nun, pwede na natin yon gamitin. Pwede nating i-dilute sa tubig. Inumin nila. Pwede nating ihalo sa inumin ng ating mga alagang
mga pato at itik. So, And of course, I think ang bibilhin lang nila dito ay molasses lang, no? molasses. Kung walang molasses, pwede namang brown Brown sugar. sugar, pero mas mahal. Oo, mas mahal. Oo. Mahal ang Minsan sugal kasi ngayon mahirap maghanap ng molasses. Oo. So, pwedeng brown sugar. Ayun. So ngayon naman, Sir John, ano yung iba't ibang, kumbaga nakikita nating mga challenges no, sa Yes. pangangalaga ng Oo. bibe kasama yung pagpapalay? So, may mga challenges. Hindi naman ito walk in the park, no? So, merong mga challenges. Unang-una, yung vulnerability sa climate. Kasi, syempre, mga mga living organisms yan. So, pag medyo hindi favorable yung environment, talagang magkakasakit sila pag very extreme yung mga weather events like malalakas na typhoon, may flooding. Diba, kahit marunong lumango yan, nalulunod pa rin yan. So, it may affect yung sustainability and profitability ng ating rice duck farming. Pangalawa, yung persistent flooding nga sa area, 'di ba, pag laging tuloy-tuloy during the cropping season, it can hinder the effectiveness of rice duck farming. So, excessive water level in the rice field may negatively impact the duck activities and the rice growth. So, kahit na marunong silang lumangoy, gusto pa rin nila na nakakaapak directly sa lupa yung kanilang mga paa. Yan. So, next, yung water quality concern natin, especially pag medyo naka-situate ka sa isang area na napapalibutan ka ng mga kasama nating farmer na very heavy, gumamit ng pesticides and chemicals. Siyempre, minsan, pag naghahalo yan ng chemical, doon pa yan sa kanal kumukuha ng tubig. So, yung ibang pesticide, nagsispill over doon sa kanal. So, pag may mga pollutants, contaminants, it can affect the health of our ducks. So, poor water quality, it may lead to reduced productivity and potential health risks. Ng ducks at the same time, sa atin din kung kakainin natin yung mga ducks na yan. And of course, mga disease outbreaks, di ba, among mga ducks, meron din yan. This can pose really a significant challenge doon sa integrated rice-based farming system natin. So, yung disease management and prevention strategies are essential. So, gamitin natin yung sinabi kanina na natural antibiotic. Yes. Parang excited niya ako, gagawin ko nga din yun sa mga manok ko. Yan, and of course, predation risk. So, may mga predators tayo, minsan mga wild animals, minsan kapitbahay. Joke lang po. Minsan, mga aso ng kapitbahay, diba? Those are predators. Minsan yung mga, tawag dyan? Ahas, monitor lizards. Diba? Those are predators na pwede ding maka-apekto doon sa ating production. So, implementing yung measures to determine predators and how to prevent our ducks from encountering these predators are also important. And then, isa din sa natitingnan natin na challenge, Sir Juno, when it comes sa mga ganitong systems, is yung market access natin. Yes, yung market access. Kasi, syempre, minsan, masyado tayong excited. Ay, gusto ko yan. Maganda yung rice duck na yan without considering yung market. Saan natin ibebenta? Meron bang bumibili ng duck eggs? Mataas ba ang demand for balot sa community? Bumibili ba ng meat ng duck yung mga tao doon sa paligid? So we have to take that into consideration. Yeah. Farmers may face difficulty in marketing duck, pero I think for now parang napakataas nung demand for egg. Na parang konti lang yung supply. So mukhang hindi problema yung market for duck eggs ngayon. And of course, may mga regulatory and policy constraints kasi 'di ba? Like may naririnig tayo na because of yung mga avian influenza, may mga certain policies that are not so favorable sa mga farmers natin, 'di ba? Like yung naririnig natin na intercept, sinunog, yung mga ganon. So we have to make sure na yung regulatory and policies existing doon sa area natin ay nasusunod natin to ensure na hindi din tayo magkakaproblema. And of course, kailangan natin ng technical knowledge and training kasi kailangan meron kang sapat na kaalaman paano sila alagaan, paano paramihin, paano magiging productive to make sure na hindi tayo malulugi doon sa magiging investment and capital na ipuputin natin dito sa project na ito. Yes, at isa na ito sa mga trainings nila, no? Dagdag kaalaman do, hindi man full-blown kasi nasa 3 araw yung mga trainings natin. Pero at least they already have the idea ng how to manage. Syempre marami pa naman tayong sources of knowledge nandiyan si YouTube University. Ano pwede nating si Google University, si ChatGPT University. Yes, and other mga IEC materials na pwede nating basahin to back up yung knowledge natin.
And isa sa mga challenges din na minsan, Sir Jun, yung acceptance ng community, kung tanggap ba. Oo. Kasi minsan, di ba, lalo na yung itik, medyo maingay kasi ito eh. Oo. So minsan, pag may mga kapitbahay, ayoko yung itik maingay, ayoko yung itik masyado, napupunta na sa palayan ko, yung mga ganon. So, we have to consider that, yung acceptance ng community, to make sure na hindi din tayo nakakaperwisyo doon sa palayan ng iba. So, ngayon naman, Sir Jun, tapos na tayo sa mga potential problems, issues, or challenges ng rice duck farming system. At ngayon naman, pag-usapan natin yung iba't ibang control measures sa itong ganitong sistema. Oo. So, para ma-counter yung mga challenges na yun, ito yung mga countermeasures. So, yung climate resilient farming practices. So, make sure na we mitigate yung mga risk from extreme weather events. So, importante yung maayos na housing para sa ating mga ducks. Use also of resilient and suitable na breed yung sa local condition. Adaptable na sila para hindi sila naninibago doon sa environment nila. Yung crop and soil management, we can conduct regular na soil testing to address yung mga soil quality variations pag baka masyado ng acidic, yung mga ganong mga bagay, and implement sustainable farming practices para mas mag-improve pa yung soil health natin and yung crop resilience. So for disease prevention naman, proper hygiene is really important. Sanitation, kasi minsan doon nagkakaroon ng outbreak or even yung mga predators doon naglalagi kapag medyo masukal, magubat, yung mga ganon. So proper hygiene and sanitation, and to really take the time and effort to monitor yung crop natin and yung duck natin kung may mga nagkakasakit na ba, meron na bang matamlay, meron bang hindi ganado, 'di ba? To address that immediately para hindi na kumalat yung sakit. Then of course yung market linkage and value chain development. So we need to establish market na sino ba yung possible natin na market local, o baka pwedeng cooperative or processor, yung mga direct buyers ka na. Yes, direct buyers. Baka meron tayong kilala na into salted egg production, so you can supply the raw material. Or baka may nagko-consolidate within the community, yung mga ganon, para hindi na malayo, hindi nagagasta sa logistics, sa transportation, and all. And of course, mag-participate din tayo ng mga training programs para ma-enhance yung mga marketing skills natin, lalo na ngayon na ang daming avenue for marketing, pwedeng online, at doon talaga madalas din nakakakuha ng magandang buyer doon sa mga new avenues ng market natin na out of the traditional, na hindi lang yung laging naglalako sa bangketa, di ba? Online na ngayon ang usapan. And of course, we need to advocate for policy support, di ba? So, advocate for supportive policies and incentives for sustainable agriculture practices. We are very happy to hear na may mga ibang LGUs that are also into promoting yung mga sustainable agriculture practices natin, and maybe they can advocate for the adoption and widespread tawag nito na pag-accept nitong rice duck farming system as one of the major na flagship programs ng kanilang respective LGU. And of course, we need to engage our policymakers, yung mga local policymakers natin, to address yung mga regulatory constraints in promoting yung integrated farming initiatives natin. So, sabi nga dito, to end the presentation, sabi dito, no Filipino should go hungry in his own native land. Diba? Ang daming possible options to generate food, to produce food out of the many resources that we have. Diba? Ang daming, we are blessed dito sa Pilipinas na sabi nga nila, kahit itapon mo lang yung seed, tutubo na, diba? And napaka-fertile ng ating lupa. Napakaganda ng ating klima that is suitable to grow both the crops and yung mga livestock natin. Yes. Ayan, so credits goes to JPL Farm for the reference ng ating. For Abaga, Lala, Lanao del Norte. Ayan. So maraming salamat po JPL Farm for this presentation na in-adapt namin dito sa Region 12. Ayan, sa mga gustong bubisita at makita talaga yung actual na rice duck farming system. Ayan, dumako po kayo sa JPL Farm for Abaga, Lanao del Norte or Northern Mindanao. Yan po isang certified na learning site for agriculture ng ATI. Ayan, Sir Jun, na mensahe po sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayun, sa lahat ng mga nanunood at nakikinig ngayong umaga, nawa ay nakapulot na naman kayo ng panibagong exciting na enterprise na pwede ninyong pasukin, and hopefully
kung kulang man yung mga naging input ngayon, mas palawakin pa natin yung ating pag-research and yung ating pag-study dito sa rice duck na integration na ito para masiguro na kapag pinractice natin ay magiging matagumpay yung ating rice duck farming system. At napakinggan po natin si Engineer Junray L. Samiliano, ang OIC Chief ng Partnerships and Accreditation Section ng ATI Region 12 para sa ating topic na rice duck farming system. Ayan, maraming salamat po Engineer Jun, at tunay nga na ang rice duck farming ay isang halimbawa ng sustainable at diversified farming system, no? Na swak para sa mga gustong taasan ng ani habang binabawasan ang gastos, no, sa pestisidyo at mga abono. Ayan, para po sa inyong mga tanong or komento, mag-text lamang sa 0969-017-8136. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-text sa inyong pong attendance sa ating pong mga SOA coordinators. At sumali na sa ating Facebook group, i-search lamang ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At bisitahin rin ang ating official website, that's www.bit.ly/SOARBIFS or SOARBIFS website, no? Para sa mga additional learning materials, mga quizzes, previous episodes, resource persons, at iba pa patungkol sa ating School on the Air program. And of course, happy birthday sa lahat ng mga ka-agri-eskwela natin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. At para bukas, no, sa susunod na episode natin, episode 8 na po tayo. Ayan, pag-uusapan naman po natin ang vegetable after rice production. Yan, mula sa pagbibibe or pag-iitik, no, or pagpapato, dumako naman tayo sa mundo ng paggugulay. I think maraming makaka-relate nito ng mga kapalay natin bukas. Ano po? Bago tayo magtapos, paki-comment po ng inyong kaalaman ngayong araw na kung ano ba yung natutunan ninyo mula po kay Sir Jun ng mga practical na pamamaraan sa rice duck farming system natin. By the way, bukas makakasama natin si Engineer Alvin U. Palma, ang ating Vegetable Specialist at Project Evaluation Officer 1 ng ATI Region 12. At wala na po tayong sapat na oras. Sa ngalan po ng aming National Director, Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta Hamon Orseo, ISD OIC Chief Ma'am Pamela Mapala, South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist ng South Cotabato Dr. Raul D. Teves, ATI RTC 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea, PhilRice Medsaya Branch Director Dr. Saylila Abdullah, and DARFO 12 Regional Executive Director Director Roberto Toto Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong ka-agri-eskwela na nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Maraming salamat po mga kapalay at mga ka-agri-eskwela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.